Yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, well, tayo po, no, may napansin tayo dito po sa mga mainstream media ng China na unti-unti na po nilang pinopromote si Sara Duterte para po makaposisyon sa 2028 election. At para sa akin, no, medyo nakakapagtaka ito kasi anong pakialam ng China sa politika ng Pilipinas? Kung meron man silang pakialam sa politika ng Pilipinas, naniniwala po ako, ito po ay para pumabor po sa kanila. Especially po dyan po sa conflict po natin sa West Philippine Sea. So para makuha natin yung point natin mga streetways, no, ito ito, newspaper ito galing sa China, no? Yan. So sabi dito, tinan nyo kung paano nila i-promote si Sara dito, no? Is Sara Duterte reinventing herself for a 2028 Philippine presidential run. Okay. So kumbaga subliminally, ano to mind conditioning po ito eh. So ito interesting to So tingnan niyo to, panoorin. Basahin natin. Showcasing a kinder image to overseas Filipino, Sara Duterte Capi appears to be positioning herself for a future presidential bid. So sabi dito ng China newspaper, pinapakita daw po ni Sara Duterte ang kanyang mabait na bersyon para sa 2028 election. So sabi dito, okay, a kinder, gentler, and more personable Sara Duterte Carpi stood before a crowd of about 2,000 people at Southern Stadium in Hong Kong, Hong Kong's Wan Chai district on March 9. This was not the same Sara who threatened to assassinate the current Philippine president and fantasized about beheading him last year. Okay. So hindi daw po ito yung lumang Sara Duterte na nagtitreat sa presidente na papatayin at saka yung pupugutan ng ulo. Okay. So ang pinapalabas dito po ng China newspaper, nagbago na daw po si Sara. Mga kababayan, kayo ba naniniwala ba kayo doon? Na overnight ang ugali ng tao pwede magbago? Hindi po. Ako naniniwala ko kapag ang tao nagbago, may proseso po yan. Hindi po yan napakagising mo na, ay ayoko na. Magbabago na ako. Walang ganon. So continue pa natin sabi pa dito. Nor was it the Sara who physically assaulted a court bail yung sinuntok niya yung sheriff, di ba? Instead, the Philippine Vice President offered heartfelt thanks to God for granting her the chance to address overseas Filipino workers and issued an uncharacteristically concrete apology for the mistake of running alongside with Ferdinand Marcos Jr. in 2022 election. So pati pala yung pagsusorry po ni Sara Duterte sa mga tao na siya daw po nakapag-aliado kay PBBM noong 2022, ina-highlight ngayon ng China. Okay. Even after her father, former President Rodrigo Duterte, was arrested and whisked away to International Criminal Court detention on March 11, no fairy outburst nor threat escaped from her lips. Yun. So ano pinapalabas ng China dito? Na pang-presidente na si Sara Duterte. Kasi hindi na siya katulad ng dati na nagmumura, hindi na siya katulad dati ng nagbabanta na papatayin yung presidente. So nagbago na daw si Sara. For 2028 elections, come on. Well, ako nagtaka din ako kung bakit walang outburst na nangyari kay Sara Duterte nung pinakulong si Digong. Dalawa lang po yan. Malamang, gusto lang talaga ipakita ni Sara Duterte na kunwari nagbago na ako. Mabait na ako kunwari. Pangalawa, wala talaga siya pakalo sa tatay niya. Ano lang yun. So ngayon, bukod dyan mga ka-streetwise nakakapagtaka dito, meron isang news article, news company sa China, ang pangalan, China VTV. So share natin Ito nakakagulat dito Well, ni-research ko na itong itong company na to. Legit po ito na company po ng China. China Media, I mean.
So ngayon, kung mapapansin natin dito, no, alakayin natin yan, China VTV. Actually, pwede nyo namang i-search to sa sa Google. Legit po ito na China media company. So nakagulat dito, ang sulat dito puro Chinese. Pero may part dito na nagtagalog sila. Ano, puro Chinese yan, no? Oh. Tapos may part dito na nagtagalog. Ano ba yun? Ito yun. Bila siya nagtagalog. Basa nyo ba? Tingnan ko nga kung kita nyo. Ayan, kita nyo naman. So, lakayan natin para makuha natin yung point natin dito, no? So, wait lang. Saan na ba yun? Ito, lakayan natin. Lupit nga nito, no? Biglang nagtagalog bigla, no? So, sabi dito, China VTV, no? Chinese talaga to, Philippines, sa 4 na pinakamataas na national government officials, tanging si Vice President Sara Duterte ang nakakuha ng pinakamataas na trust rating na 61%. At majority approval na rating ng 59%, mas mataas ito kumpara noong Pebrero. Bumaba naman ang trust rating ni PBBM mula sa 25% noong nakaraang buwan kumpara sa 42% noong Pebrero base sa pinakabagong at pinakabias na survey ng Pulse Asia. De joke lang, no? Nakakuha naman, so blah blah whatsoever. So ito yung point. So ako naniniwala ako, no, na sa ganyang klaseng pagkakataon, makakakita pa tayo ng mas malupit na pangingialam ng China sa politika ng Pilipinas. At tandaan po natin, no, ito hindi ko makalimutan Ito na balita na ito noong 2022 na talagang tumaya talaga ang China kay Sara. Ito galing itong South China Morning Post ata ito Ito yan. Yan na. China's bet on Sara Duterte pays off. Kasi nga nanalo. Sorry. Isimple na natin. Ito pala yon. Sorry, di ko na ilipat. Ito pala. Yan. Okay. Yon. Okay, di ba? So ngayon, nakita ngayon natin dito, no, na unti-unti na po nangingialam ang China sa politika ng Pilipinas. At alam naman na po natin ang rason nito. Si Sara po ay pro-China. Malinaw naman po yun. Ito yung sinasabi natin wala ng debate. Wala nang dapat pag-usapan. Pro-China po talaga si Sara. And by the way, mga kababayan, ang malupit dito, di ba, naalala ko bigla yung Parmali di ba? Yung Parmali po, nanghurakot po dito si Digong. At sangkot dito yung mga Chinese. Di ba? Sila Michael Yang. Pati yung mga ibang mga tropa ni Michael Yang, nakalimutan ko na yung mga pangalan. Ang nakakatawa dito, sangkot din pala si Sara dito. Alam niyo kasi nakakatakot to ang mga kababayan Kasi una sa lahat, nanganganib po ang soberanya ng Pilipinas, especially po sa West Philippine Sea, pag si Sara po naging presidente. At pangalawa, alam naman po natin na meron pong kartel ng droga sa Pilipinas nung si Digong po yung naging presidente. Di ba? At pangatlo, mga streetwise, no, sangkot din pala si Sara sa Parmali. So pakita ko sa ito galing itong galing itong COA. Para ma-refresh lang po tayo, no. At ako nakalimutan ko lang nga to Naalala ko lang bigla to, no. So sabi dito, ito. Davao Cities. Ito si Sara pa nito, mayor dito. Davao City 672.5 million spending for COVID-19 flag in audit. So si Sara Duterte po ang mayor nito. So ano ba naging problema nito? Okay, State Auditor's Flag, so COA. Davao City 672.5 million worth of spending for its COVID-19 response, spotting multiple violations of audit and documentary rules, including 7.9 million employment project that found questionable beneficiaries. Kita nyo, di ba? May ghost employee pa. These were included in the 2020 audit report of the city released just recently by the Commission on Audit. So actually, mga kababayan, dapat ito isama rin ito sa imbestigahan ng Blue Ribbon po ng House. Kasi mukhang nakalimutan na po ito. COA found 3 major violations in the COVID-19 spendings. So mayroon pong pagkukulang sa procurement, di ba? Procurement is not supported by required documents.
So parang ginawa din po ng tatay ni Digong, ay ng tatay ni Sara. Anong palusot ni Digong nung COVID-19 sa Parmali? Madaliin yan. Madaliin. Wag nang gawan ng procurement. So ganun din pala ginawa ni Sara sa Davao. Gaya-gaya sa tatay. O direct negotiations with suppliers done without authorization. Rektang nakipag-usap si Sara sa Parmali. Malamang Parmali to no? O distribution of aid not properly documented. O, patay tayo dyan. Pati pag-distribute ng mga tulong sa COVID-19, hindi rin dokumentado. So magdanakaw talaga. Lahat na lang po ng pangit na kay Sara na. O pro-China. O magnanakaw. Kurakot. O bastos, palamura. O mahinang kokote. Oh, ngayon, ang nakakatawa dito, anong sinasabi dito ng China media? Na si Sara Duterte daw po nagbago na. Huwag po natin kakalimutan yung mga sinabi at mga ginawa po ni Sara Duterte kung bakit nga po siya nagkaganito. And by the way, napaka-bullshit po talaga ng Pulse Asia kung paano pa talaga nangyari at tayo po nagtatanong, paano nangyari na natumaas po ang rating ni Sara Duterte? Samantalang isang buwan po siyang wala sa Pilipinas. O ngayon, natandaan nyo huwag po natin kakalimutan ito. So sabi ngayon ng China media, diba, ng China mainstream media po, na nagbago na raw si Sara, diba, ngayon daw po ay makajos na. So ito pinakamalupit to. Ako actually, gusto ko lang i-share ito, no? Kasi natawa po ako sa nag-edit nito Ito, panoorin nyo to Kapag ito nakalusot sa YouTube, maganda. Pag hindi, kakat ko to. Sige, tingnan nyo to. Sa sambayan ng Pilipino, Wait. Ulitin natin. Yan, ito. Game. nakikiisa ako sa sambayan ng Pilipino sa pagdarasal, Tangina mo ka! pag-aayos, O, di ba? Putang ina mo ka! at pagbubukas ng ating puso Putang ina ninyo! ngayong Semana Santa. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo Bakit mo sinisira pangalan ko? Tularan sana natin ang pagmamahal ni Jesus sa atin. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Manalig tayo, Sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. magkaisa tayo, Putang ina ninyong lahat! malalampasan natin ang dilim. This country is going to hell. God, So never forget mga kababayan. Diba? At itong ginawa po ni Sara Duterte, isahantingin siya nito hanggang 2028 election. Kung hindi po siya ma-impeach. Kaya para sa akin mga ka-streetwise, to importante po talaga na mapa-impeach si Sara. At napaka-importante po talaga na maging factor po para po mamili po tayo ng territoriables kasi sila po yung magiging judge sa impeachment ni Sara. Napakalaking factor po talaga mga kababayan na maging basehan po natin sa pagpili po ng ating senatoriables sa susunod po na election sa itong Mayo, yung impeachment ni Sara. Importante po yan. Diba? So yun mga streetwise, so kayo po, ano pa masabi nyo nga po dito, sa garapalang pag-endorso na po ng China kay Sara Duterte. Kayo ba naniniwala ba kayo na itong ginagawa ng China ngayon, mind conditioning po ito para po kung sakali man na tumakbo or makalusot si Sara Duterte sa impeachment at makatakbo po siyang presidente sa 2028. Yan So, paki-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-streetways. So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.